DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Hirap na akong alagaan ka, pasanay na tuunawain. Ilang ulit ko nang sinabi sa sarili ko na sana hindi na lang akong naging kapatid mo. Kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Ayusin ko na itong hapag. Ay, Jack, maya-maya lang narito na yung mag-aama ko para sa tanghalian. Paborito nila ito, nilagang baka. Marami na naman na makakain ng tatlong yun. Mama! Dahan-dahan lang, baka matapag. Ay, naku, narito na mga anak ko. Dahan-dahan. Ano? Tingnan mo! Wow! Napaka-colorful naman ng drawing na ito. Isda? Ikaw ang gumawa nito, anak? Kanina pa sa excited na ipakita yan sa inyo, ma. Naku, ang ganda, anak. Very good naman ang anak ko. Pakis nga ako. Aba, bango ah. Mukhang ang paborito nating ulam ang niluto ng mama nyo. O sige, magugas na kayo ng kamay, ha? Oh. Diyan, tulungan mo na ang kapatid mo magugas ng kamay para makakain na tayo, ha? Ako'y gutom na eh. Halika na, Oh, sige na, anak. Magugas ka nun ng kamay, ha? May napaka-espesyal naman ang ulam natin ngayon, ha? May ano ba ngayong araw, ha? Ito naman. Araw-araw naman, espesyal ang ulam natin kasi ako nagluluto. Ay, sa bagay nga. At saka isa pa, dahil kumpleto tayo at sabay-sabay na kumakain. Ano ba yung binibilang mo? Kanina ka pa busy-busy, ha? Naantok na nga ako eh. Teka, ano ba yan? Yung ipon natin. Ha?
Tinitingnan ko kung sapat pa para sa pag-aaral ng 2 bata. Ay naku, huwag mong alalahanin yan. Malaki naman ang sweldo ko. Hindi tayo magkukulang sa budget. Makapagtatapos ang magkapatid sa maayos na eskwelahan, ha? Sinisiguro ko lang. 2 lang sila, Fabian. Kaya dapat maibigay natin sa kanila ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Oo nga. Gusto kong mabuhay sila ng komportable. Hindi kagaya natin noon. Halos gumapang na para lang makapagtapos sa pag-aaral. Lorena, hanggat nabubuhay ako, gagawin kong lahat para mabigyan kayo ng maginhawang pamumuhay. Fabian, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa ating pamilya. Sakripisyo natin? Aba, hindi lang naman akong nagsasakripisyo para sa ating pamilya. Tayong 2, ha? Pero kung ang haligi ng pamilyang ito ay hindi kasing tatag mo, aba, baka matagal lang gumawa ang pundasyon ng ating tahanan. Ay, kung hindi kasing liwanag mo ang ilaw ng tahanan ito, walang silbi ang lahat ng mga pagsisikap ko, Lorena. Pareho tayong may mahalagang papel na ginagampanan para sa ating pamilya, para sa ating munting tahanan. Tama na, Mara. Bad! Oo na, ha? Bad siya, kaya wag mo na siyang patulan. Halika na, umuwi na tayo. Huwag kang iyak ng iyak. Sige ka, uulan ng malakas, hindi tayo makakauwi. Oh, yan, ganyan nga. Oh, hawak na sa kamay ni Kuya. Kuya? Oh, bakit? Gutom ako. Gutom ka na. O sige, pagdating natin sa bahay, kakain tayo ng marami. Sige na, doon tayo sa paradahan ng tricycle. Wala si Papa ngayon eh. Hindi tayo masusundo kaya magko-commute na lang tayo. Ay, ako nahawak sa kamay mo. Kasi baka kapag ikaw nakahawak sa akin, bigla kang bumitiw eh. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. May nakaaway na naman si Mara? Oho, yung palagi niyang kaaway since grade 1, Ma. Pakiramdam ko, may crush yun kay Mara. Ikaw talaga. Aray ko, Ma. Anong crush ang pinagsasabi mo dyan? Jan, ang bata-bata pa ng kapatid mo, ha? 15 years old na siya, Ma. Nung grade 3 nga ako, may crush na ako eh. He! Tumigil ka nga dyan. Para sa akin, baby pa rin si Mara. Bakit? Napabuntong hininga ka. Iniisip ko lang, Ma. Paano kaya kung wala siyang kapansanan? Siguro magkasama kami sa isang school. Siguro, marami talagang nagkakakrush sa kanya. Baka kung marami rin siyang kaibigan kagaya ko. Walang saysaya mag-isip ng ganyan, Jan. Ang mabuti mong gawin, i-appreciate mo kung ano man ang kalagayan ng kapatid mo ngayon. Para sa akin, kaya siya tinatawag na special child, ay hindi dahil sa kanyang kondisyon, kundi dahil karapat-dapat siyang bigyan ng espesyal na pagmamahal at pag-aaruga. Ayoko! Sige na naman, anak, magtutulas ka na. Ayaw! Aray ko? Ano naman ako hampasin? Papa!
bilis! Papa, ayaw kong toothbrush. Sige. Huwag na. Naku, Pabian, ang dami niyang kinain chocolate. Tahan na, anak. Hindi na Ay, naku. Mamaya na lang, ha? Ako na bahala sa kanya. Sige. Hindi ka na nasanay sa anak mo. Kapag sinabi niyang ayaw, huwag mo lang pilitin. Hindi ka naman mananalo rito, eh. Lilibangin ko muna siya. Anak, tayo na. Ha? Laro tayo. Ha? Halika, dali. Mabutit sinabon nyo na ng shield bath soap ang kilay nyo at nalagyan ko na ng betadine, kaya siguradong gagaling na yan. Salamat, anak. Ano bang ipinangataw sa inyo ni Mara kanina? Alam mo na, kung ano mahawakan niya, binabato niya sa akin. Hindi ko naman alam kung saan galing ang sugat na ito. Kapag wala siyang sumpong, akala mo hindi siya makabasag pinggan. Buti na lang kamo, palagi siya napapakalma ng papa mo. Kaya nga, Ma. Jan. Ma? Hindi naman sa hinihingi natin. Pero sakali mang mawala na kami ng papa mo, wag mong pababayaan si Mara, ha? Ma naman, bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Siyempre, hindi naman natin alam ang panahon. Kahit sino sa atin, wala nakakaalam kung gaano tayong katagal mabubuhay sa mundo. Kaya pinaalalahanan lang kita ngayon pa lang. Mahalin mo ang kapatid mo. Alagaan mo siya, ha? May papangako mo ba yung sa akin? Oo naman. Kapatid ko si Mara at mahal ko siya. Kahit kailan, hindi ko siya pababayaan. Pangako yan. Eto kapote. Ay, salamat. Kung maaaring umuwi na maaga, umuwi ka, ha? Oo. Super typhoon daw itong bagyong parating. Alam mo naman, binabaha itong barangay natin. Oo nga huwag ka mag-alala. Ang init-init ng panahon, no? Baka naman hindi matuloy ang bagyong yan. Huwag ka mag-alala, ha? Ang sabi na matatanda, kapag daw may bagyo at mainit ang panahon, mas delikado. Oo na. Kumukulog ba lang, uuwi na ako. Hoy! Hindi ako nakikipagbiruan sa ipagyan. Ito naman, pikon kagad. Sige na, alis na ako. Hoy, mag-iingat ka, ha? Yung magkapatid? Nandun sa kwarto. Kinansila na nga yung pasok nila, mabuti naman. Mag-aayos na rin ako nito mga gamit natin. Baka sakaling lumakas ang bagyo, nakahanda tayo kung kailanganin natin lumikas. Sige. Hoy, Pabian, uwi ka na maaga, ha? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya, hiram ako niyan. Oo. Dito mo sulat yan sa papel, ha? Baka magsulat ka na naman sa may pader natin, sa dingding. Dito ako sulat sa papel. Sa papel, very good. Sulat ako, pangalan ko. Sige nga. Mara. Aba, ang galing nga. Yung pangalan ko rin. Sige, kuya. Jan. Yan. Tapos pangalan ni Mama at Papa. Gupitin ko, kuya. Alin ang mga pangalan? Nagay ko dito. Sa plato? Para may pangalan mga plato natin. Aba, ang galing nga. Naisip mo yun? Sige.
idikit mo rito sa likod ng plato. Ang galing mo talaga, ha? Mara! Diyan! Ma, bakit? Nagsisimula ng tumaas ang tubig sa may labasan. Ho? Pero wala pa rin ang papa nyo. Tinawagan niyo ba? Ay, hindi ko siya makontak eh. Baka walang kuryente sa opisina nila. Tayo na. Saan tayo pupunta? Lumikas na tayo habang hindi pa dumidilim. Paano si Papa? Tsaka kapag nakita niyang bahana, iisipin niya lumikas na tayo. Alam naman niya kung saan tayo pupuntahan. O sige, Ma. Mara, tumayo ka na dyan. Lilikas tayo. Naku, nasaan na kaya ang mag-iina ko? Wala na sila sa bahay. Baka nasa barangay hall. Pupuntahan ko sila. Pabian! Ha? Pabian! Lorena! Bakit nariyan kayo? Papa! Sandali, pupunta ako dyan. Tatawid ako rito sa malaking kanal. Pabian! Bahana rin sa barangay hall. Ano? Pero mataas ang lugar na yun, Maghanap na tayo ng ibang masisilungan. Sapa. Teka, doon, kinaparing paing. May second floor ang bahay nila. Doon na lang tayo. Pasang-pasa na si Mara. Nanginginig na siya, oh. Eto, kayo na magsuot ang malaking jacket na ito. Paano ka ba? Kaya ko lamig. Akin na si Mara. Mara, anak. Halika pa sa likod ko. Kakargahin kita. Ayan. Halika. Lamig. Oo. Konting tiis ng anak, ha? Titigil din ang bagyong ito. Habang hinihintay tumila ang bagyo, walang kaalam-alam ang magkapatid na Janjan at Mara na may mas malaking unos na hagupit sa kanilang pamilya. Mga nagsigalap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at si Phil Cruz sa papel na Janjan. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Hirap na akong alagaan ka, pasanay na tuunawain. Ilang ulit ko nang sinabi sa sarili ko na sana hindi na lang akong naging kapatid mo. Kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo.
May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Kailan po matatapos ang bagyong ito? Madaling araw na, hindi pa rin humihina ang hangin. Pati ang pagbuhos ng ulan, walang tigil. Lagpas tao ng tubig. Mabuti na lang may rooftop itong bahay ni na Paring Paeng. Ma, si Mara. Mara? Anak? Diyos ko, basa-basa na tayo. Wala na rin tayong tuyong damit na maaring bihisan ni Mara. Halika, pagitaan natin siya, ha? Anak, halika, dito ka, anak. Nandyan, dito ka sa tabi ng mama mo. Oo. Yakapin natin si Mara. Oo. Nilalamig na rin ako pa. Uy, tiisin na lang. Tiisin mo, ha? Titigil na rin ito maya. Oh, Diyos ko. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo kami, Panginoon. Ayun, tumigil din ang ulan. Ay, salamat naman. At nagsisimula ng humupa ang tubig. Teka, mabuti pa. Subukin nating tingnan ang bahay, ha, Lorena? Oh, sige. Mga anak, dito muna kayo, ha? Ma, nagugutom na ako eh. Ay, maghahanap rin kami ng makakain. Dito lang kayo, ha, anak? Diyan, ang kapatid mo, huwag mong iiwan. Oo. O, eto ang flashlight. At sakaling hindi kami makabalik agad, huwag kayong aalis dito, ha? Ito ang pinakaligtas na lugar. Diyan, huwag kang tutulog-tulog, ha? Oo pa. Dapat alerto ang isip mo, ha? Oo pa. O, tandaan mo, panganay ka. Sa'yo nakadepende ang bunso mong kapatid, ha? Oo, opo. Sisikapin namin makabalik agad ng papa mo. Pabyang, tayo na. Dahan-dahan lang, mabuti. Oo. Oh, Diyos ko. Lahat ng gamit ng
natin, basala. Yung mga passbook natin. Nando sa jacket na suot-suot ni Janjan. Ay, naku, mabuti naman. Yun ang una kong kinuha kahapon. Dahil hindi maaaring mabasa yun. Magsimula na siguro tayong maglinis. Gutom na mga bata Teka, mabuti pa maghahanap ako ng mabibilhan ng pagkain. Sige na, Pabian. Dito ka muna, ha? Oo nga pala, sabon. Bumili ka na ng Pride detergent para kapag uminit mamaya o bukas, malabang ko agad yung mga damit natin. Oo. Mamaya magkasakit yung 2 bata. Basang-basa sila mula kagabi. Oo nga eh. Siya, sige. Hintayin mo ko rito, ha? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Asa na kaya si na Mama? Kuya. Gising ka na? Gutom. Ako rin Wala pa si na Mama at Papa. Oo. Huwag kang iiyak. Sige ka, ulan ulit ng malakas. Si Mama. Si Papa. Babalik din sila. Ang sabi nila, babalik sila kagad Sige na, matulog ka na lang uli. Paggising mo, tiyak, narito na sila. Anak! Ayun na. Eto Pa! Papa! Naku, pasensya na kayo, ha? Nahirapan akong maghanap ng pagkain eto, mga anak. Ayan. Nakabili ko ng tinapay. Tinapay. Sige, kumain muna kayo. Tapos maya-maya, uuwi na tayo sa bahay, ha? Gutom na ako, Papa. Oo, alam ko. Sige na, kain na. Ayan. Pa, nasira ba yung bahay natin? Hindi naman, anak. Pero, ayun, nabasa ang mga gamit natin dahil pinasok ng baha yung bahay. Paano yan? Basta kumain ka muna, ha? Huwag mo nang problemahin yun. Kami na ng mama mo ang bahala. Dito muna tayo matutulog sa catering to, ha? Basa pa yung kutsyon. Kaya sa banig muna tayo mahihiga. Okay lang, Ma. Okay lang. Mara, Mama. dito ka sa tabi ko. Opo. Si Papa. Tinatala yung tarangkahan natin. Abay, mahirap na. Maraming binagyo, maraming gutom. Baka may magsamantala na naman. Alam mo na, pagkatapos sa bagyo, nauuso na kawan. Oo nga ho. Sige na, matulog ka na, anak. Ano yun? May narinig akong parang dagundong. Pabian! Bakit? Ba't mo kinakapit? Ano yun? Ano yung dagundong? Baka kulog. Hindi! Parang iba Ay, Diyos ko! Gumuguho yata yung mundo! Mara, anak! Kansyan! Gising! Mara! Lumabas tayo na bahay! Bilisan nyo! Mara, anak, halika na! Kakargahin kita! Tayo na! Yan! Bumapit kayo sa kamay ko! Bilis! Ayun na! Bilisan nyo! Lorena, mauna ka na! Aray ko.
Ang ulo ko. Ma, Diyan. mabuti naman. Gising na kayo. Sakit. Are, si Mara. Nandito po sa baba ng higaan mong natulog. Ang papa mo. Ma, Asan ang papa mo? Ma, Ano? wala na si Papa. Patay na si Papa. Hindi totoo yan. Babangon ako. Pupunta mo, papa mo. Ma, wag. Teka. Ang paa ko. Bakit hindi ko maramdaman ang paa ko? Asan na? Asan yung mga binti ko? Pinutol ang mga binti mo. Hindi. Mahigit 2 linggo ka na rin sa ospital. Mabuti na. Nagising ka na ngayon. Ano itong ginawa mo sa amin? Bakit? Bakit kailangan mangyari ito? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Diyan. Ma, Gusto ko nang umuwi. Ma, Gusto kong makita yung puntod ng papa mo. pwede nating puntahan ang pinaglibingan kay Papa, pero Ma, Bakit? wala na tayong bahay. Natabunan ng gumuhong lupa ang bahay natin. Mula nang ma-rescue tayo, dito na kami ni Mar sa ospital na tutulog at kumakain. Diyos ko. Kapag gumaling ka na, saka na lang natin isipin kung saan tayo uuwi. Magpalakas ka muna. Kailangan mong gumaling ka agad. Bad siya, kuya. Baka marinig ka. Sabi niya, wag ako tutulog. Antok ako eh. Doon ka na lang kasi sa kwarto ni Mama. Maraming tao. Wala na kasi tayong pambayad ng maayos na kwarto. Kaya kailangan doon na lang kay Mama kasamang ibang mga pasyente. Kailan tayo uuwi? Ha? Malapit na. Sabi mo rin yan. Nung isang araw, hindi naman tayo uuwi. Si Papa. Nasaan Papa? Huwag ka ng maraming tanong. Miss ko na si Papa eh. Ako rin, miss ko na rin siya. Tapos, gusto ko na ang palit ng damit. Konting tiis lang, Mara. Konting tiis pa. Diyan. Anak. Mara. Ma, uuwi na tayo? Mara. Mama, gusto ko na uwi. Oo. Uuwi na tayo bukas. Yay! Huwag kang maingay. Baka magising yung ibang pasyente. Masaya ako kasi uuwi na tayo. Ma, Diyan. Janet, eto. ano ito? Passbook.
Pinalot ko ito sa plastic. Nilagay ko sa suot-suot mong jacket. Anong gagawin ko rito? Kumuha ka ng paraang ma-withdraw mo yung pera. Tapos, may ibibigay ako sa iyo numero. Tawagan mo yung tiyahin mo. Doon muna kayo sa kanya. Tapos, Ma? Ito yung address niya. Uy, paano ka? Iwan niyo na ako. Ma, hindi ka namin iiwan. Mama! Diyan. Mahina na ako. Pakiramdam ko hindi na ako gagaling. May problema yung ulo ko. Kailangan ako operahan. Pero kapag inoperahan ako, mauubos yung ipon natin. Kukulangin pa yun. Hindi, Ma. Gagawa ako ng paraan. Ihingi tayo ng tulong kay Auntie. Dito sa sinasabi mong puntahan namin. Wag na, anak. Hapong-hapon na ako. Pagod na ako. Pero, Ma... Gusto ko na lang magpahinga. Ma, paano kami? Patawarin niyo ako. Mara, anak. Mama. Mahal na mahal kita. Magpakabait ka, ha? Susundin mo palagi ang kuya mo. Opo. Huwag ka naiyak, Mama. Ma... Diyan. Alagaan mo ang kapatid mo. Tuparin mo yung pangako mo sa akin. Hindi mo siya pababayaan. Panganay ka. Tandaan mo yan. Kailangan matatag ka. Huwag na huwag kang panghihinaan ng loob. Tigit sa lahat. Ahalin mo si Mara. Huwag na huwag kang mapapagod na alagaan at unawain siya. Ma, huwag ka naman ganyan. Hindi ko kaya nga wala ka. Wala na nga si Papa eh. Lumaban ka. Kailangan mong mabuhay, Ma. Siguro, hanggang dito na lang talaga ang buhay ko, mga anak. Ma, Patawarin niyo ako. Huwag mo kaming iiwan. Patawad. Gusto kong bumangon. Mabuhay. Magsimulang muli kasama kayo. Pero, hinang-hina na ang katawan ko. Humihinga ako, pero pakiramdam ko, unti-unti na ako namamatay araw-araw. Mara, anak. Mama. Mahal na mahal ka ng papa mo. Tandaan mo yan. At higit sa lahat, mahal na mahal kita. Mahal kita, Mama. Ayokong iwan kayong mag-isa sa mundong ito. Pero hanggang dito na lang ako. Patawarin niyo sana ako, mga anak ko. Papaano haharapin ni na Janjan at Mara ang buhay na hindi kasama ang kanilang mga magulang? Mga nagsiganap,
Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, ang inyong lingkod, at si Renato Phil Cruz sa papel na Janjan. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang madamdaming kabanata ng kasaysayang ito. Kinamumuhian kung nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Hirap na akong alagaan ka, pasanay na unawain. Ilang ulit ko nang sinabi sa sarili ko na sana hindi na lang akong naging kapatid mo. Kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kinamumuhian kung nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Narito na tayo sa Maynila. Ang dami sasakyan, kuya. Oo, kumapit ka lang sa akin, ha? Opo. Teka, paano kaya tayo tatawid sa kalsada? Kuya, Oh, gutom
Gutom ako. Tama. Kakain muna tayo. Saan tayo kain? Teka. Ayun may karinderya doon. Kuya, gusto ko kain. Madami. Oo, kakain tayo ng marami. May dala tayong pera. Tapos pagkakain natin, hahanapin na natin yung kapatid ni Mama. Dito na bagong bahay natin? Oo. Si Mama, si Papa. May pinuntahan silang malayong lugar. Kapag naging mabait tayo palagi, makikita natin sila uli. Sa ngayon, tayo na lang munang magkasama. Adonis! Sundain mo na yung magkapatid. Nasa terminal na raw. Sandali, inaayos ko pa ito sa sakyan. Bakit ba palagi kasi yung nasisira? Matagal lang kakarag-garag to eh. Nako. Sabi ni ate, nung nakausap ko, may pera siyang iniwan dun sa dalawa niyang anak. Ha? Tingnan natin mamaya. Baka naman kasya yun ay pambili ng sasakyan kahit na second hand lang. Talaga? Oo. Di susunduin ko na sila. Bakit? Naayos mo na ba? Hihiram na lang muna ako ng tricycle kay paring Karding. Siya sige. Magluluto naman ako ng pananghalian natin. Magandang araw po, Auntie. Hello, Auntie. Ha? Ba't ganyan yung kapatid mo? Auntie, nasan po ang CR nyo? Ayun. Hoy, tinatanong kita. Mamaya ko na po sasagutin kapag nasa CR na si Mara. Mara, ayun ang CR. Kaya mo nang mag-isa? Apo. Sige. Dahan-dahan ka. Tumawag sa akin si ate. Ang sabi niya, ako na munang kumupkup sa inyo. Pero hindi niya sinabing isang normal at isang abnormal pala yung anak niya. Kakaiba po si Mara pero hindi po namin sa tinatawag na abnormal. Adonis, abot mo nga yung upuan. Parang sumakit yung tiyan ko eh. Oo. Teka. Ito, maupo ka muna. Kaka-stress. Kung alam ko lang, hindi na ako pumayag na dito kay tumira. Mabait naman po si Mara at nag-aaral din po siya kaya hindi po siya gaya ng inaakala niya. Kahit na! Nakikita mo ba yung tiyan ko? 4 na buwan akong buntis. Paano kung mapaglihian ko yung kapatid mo? Di nagkaroon din ako ng abnormal na anak? Kuya! Bakit? Sige na. Tingnan mo muna yung kapatid mo. Ano ba yan? Ay, nako, ewan. Para ako nahilong bigla dito sa dalawang to. Anong gusto mo? Pauwi na lang natin sa probinsya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya, ayaw ko dito. Walang ibang kwarto si na Auntie. Kaya magtiis na lang muna tayo rito. Madilim. Tapos, mainit. Hayaan mo, bukas. Ayusin natin. Ayusin ko para lumiwanag kahit konti. Saan ako? Higa. Agaan nyo. Ay, salamat po, Uncle. Latag nyo na lang yung kumot sa sahig. Makapalaman yan eh. Opo. Pagpasensyahan nyo na itong bodega namin, ha? Bukas, ilalabas ko yung ibang gamit para kahit paano, lumuwag-luwag naman dito. Opo, Uncle. Tutulungan ko na lang po kayo bukas. Siya nga pala. Sabi ng auntie mo, may pinabibigay daw sa amin ng mama nyo. Ano po yun?
Ano? Ayos ba? Ha? Maganda. Hindi halatang second hand. Buti nagustuhan mo. Sakaling mga naka, may sasakyan na tayo. O hindi tayo masisiraan sa gitna ng daan yan, ha? Siya nga pala. Ano? Anong sasabihin natin sa magkapatid? Anong ginawa natin sa pera? Ako nang bahala. Baka pwede naman natin silang ibili ng electric fan. Ang init doon sa bodega. Sige, pwede rin. O kaya yung luma na lang natin ang ibigay natin sa atin yung bago. Ay, sige. Ay, teka. Pwede ba tayo mag-joyride? Oo naman. Saan mo gusto pumunta? Oh, dyan. Ay, Electric fan nyo. Ikaw na bahalang magdala dun sa tinutulugan nyo, ha? salamat po, Auntie. Ay, siya nga pala, ha? Yung kapatid mo, ha? Oh. Huwag mong papapasukin dito sa bahay kapag nandito ako, ha? Bakit naman po? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Nagbubuntis ako. Ayoko maging kamukha ng anak ko yung kapatid mo. Opo. Sige na. Auntie, O, bakit? saan po pala kaming dalawa mag-aaral? Mag-aaral? Oo. Bakit? May panggastos ba kayo para sa pag-aaral nyo? Yun ang pera po namin. Ay, nakatago yun. Panggastos nyo yun araw-araw. Bakit akala nyo libre rito? Kulang pa nga ngayon sa pambayad nyo sa tubig at ilaw, pati sa pagkain nyo. Ganun po ba? Oo. Kung gusto mong makapag-aral, meron akong suggestion sa iyo. Ayoko, kuya. Sama ako. Mara, kailangan ko magtrabaho para makapag-aral na uli tayo. Hindi ba gusto mo nang mag-school uli? Gusto ko nang mag-school. Kaya nga. Magtatrabaho ko para makabalik na tayo sa school. Iba kasi rito sa Maynila. Hindi ito gaya sa atin. Paano si Mara? Mag-isa lang si Mara. Oo, dito ka lang. Tapos maglaro ka. Dala ko rin yung mga coloring books mo. Mag-color ka, ha? Tapos, dito sa labas ng bodega, pwede ka rin maglaro kapag naiinip ka na rito sa loob. Pero, itong tatandaan mo, wag kang papasok sa bahay, ha? Huwag papasok sa bahay? Oo, wag kang papasok sa loob ng bahay. Dito lang ako? Oo, babalik naman ako mamaya, eh. Dadalhan kita ng pasalubong. Pasalubong? Sige, kuya. O sige. O, alis na ako, ha. Dito ka lang. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oist! Uy! Psst! Bakit po? Halika. Bakit po? Ibili mo ako sa tindahan ng Shield Bath Soap. Soup? Wala yata akong maaasahan dito. Bibili ako ng soap? Huwag na! Ako na lang. Diyan ka na lang. Mabuti pa magwalis ka. Ayun yung walis, oh. Magwalis ka rito sa paligid. Para naman may pakinabang ako sa'yo.
O, Jan. Po, Iabot mo yung tour sa akin. ito po, Uncle. Huwag kang uupo-upo lang dyan. Tingnan mo mabuti ginagawa ko. Paano kang kikita kung para kang anak mayaman kung makaupo dyan? Hindi ko po kasi alam kung ano gagawin ko at kung anong titignan ko. Ilan taong ka na nga? 18 po. Oh, 18 ka na pala eh. Alam mo ako, 15 anyos pa lang ako, marunong na ako mag-ayos ng sasakyan. Dahil palagi akong sumasama sa tatay kong mekaniko. O, tignan mo ngayon. Nakapagpatayo ako ng bahay at nakabili ng sasakyan dahil sa trabahong to. Pasensya na, Uncle. Dito ka sa tabi ko para makita mo ang ginagawa ko. Kapag kumita po ba ako rito, pwede ko po ba itong pagsabayin at ang pag-aaral? Kalimutan mo na ang pag-aaral. Oo. Ako nga, hindi nakatapos eh. Hindi naman kailangan ng diploma eh. Papel lang yun. Ang kailangan mo sa buhay, diskarte. Sabi po ng papa ko, dapat pahalagahan namin ang edukasyon kasi ang karunungan, isang yaman na hindi mananakaw sa tao. Pinaglihi ka ba kay Jose Rizal? Oo. Ha? Oy, eksperyensya ng tao ang nagbibigay sa kanya ng kaalaman. Sige nga, sabihin mo sa akin, ano mas kapakipakinabang na gawain? Magkumpuni ng sirang sasakyan maghapon o maupo sa classroom maghapon? Sige nga, ano sa tingin mo? Matagal ka. Sabi mo, mabilis ka lang. Ikaw naman, hindi ka na nasanay sa akin. Araw-araw na ako nagtatrabaho. Palagi ka pa rin nagtatampo kapag ginagabi ko ng uwi. Walang kasama, Mara. Mag-isa lang si Mara. Sorry na. O, eto. May pasalubong ako sa'yo. Ayaw. Ayaw mo? Ayaw. Sigurado ka? Ayaw. Ang bango nito. Amoy burger. Gusto ko si Papa. Gusto ko si Papa. Mara. Papa! Si Papa! Aray! Tumigil ka! Huwag ka sumigaw! Mara, ano ba? Papa! Papa! Ayaw ko sa'yo! Aray ko! Tama na! Tama na sabi, Mara! Nagsisimula pa lamang ang panibagong kabanata sa buhay ni Jan at Mara. Ano-ano pang mga pagsubok ang kanilang pagdaraanan? At ano ang magiging epekto nito sa kanilang relasyon bilang magkapatid? Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, ang inyong lingkod, at si Renato Phil Cruz sa papel na Jan. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiap. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Mong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligdaang sundan at pakinggan ang mga nalalambipang madamdaming kabanata ng kasaysayang ito. Kinamumuhian kung nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Hirap na akong alagaan ka, pasanay na unawain. Ilang ulit ko nang sinabi sa sarili ko na sana hindi na lang akong naging kapatid mo. Kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Uncle, pwede ko po bang isama sa shop si Mara? Gusto mo ba mabulian doon? Kasi po, nainip siya palagi sa akin eh. Isa pa, wala siyang kasama doon sa bodega eh. Masasanay din yan. Kung ba't kasi sinama mo pa siya? Oh? Alam mo, yung mga kagaya niyang kapatid mo, maikli lang ang buhay niyan. Uncle, iniwan mo na sana siya doon sa inyo. Kapatid ko siya. Oo nga. Pero mas mahihirapan ka lang kapag kasama mo siya. O tulad ngayon, kung hindi mo siya kasama, hindi ka palaging nagmamadaling umuwi. Mas marami ka pang kikitain pera. Isa pa, habang nabubuhay yan, aalagaan mo yan. Gusto mo bang matali ang buhay mo sa kapatid mo? Alam mo, ang trabaho natin, pwede tayong mapunta kung saan-saan lugar. Pag may nasirang sasakyan ng kumpanya, kung walang ibang magkukumpuni, kailangan natin puntahan. O, paano yung kapatid mo? Baka lalo mo lang siyang mapabayaan. Oh. Ay, kung gusto mo, turn over mo na lang siya sa DSWD. Oh. Tutulungan kita. Oh, ano? Gusto mo?
Oy, Hoy, halika rito. Po. Halika. Pahiran mo ng star wax floor wax ang sahig, ha? Para kumintab. Ayusin mo. Hindi marunong, Mara. Ha? Hoy, ang hirap mo namang turuan. Ipapahid mo lang yan sa sahig. Ganito, oh. Ayan, ayan. Ipapahid. Ayusin mo. Gawan mo, Mara. Bobo ka kasi. Sabi Mama, hindi ako bobo. Bobo ka. Ang hirap mong kausap. Hindi bobo, Mara. Hindi bobo si Mara. Hoy! Mais ka, ha? Ako yan, pasikit ang tambo. Huwag mong itapon yung mga libro ko! Iba! Ay, naku yung mga gamit ko! Tumigil ka na, Mara! Tigil! Nagwala? Naku? Kailangan ko pa bang ulit-ulitin, Adonis? Siya may gawa ng mga kalat na to? Hoy! Dyan! Auntie, O anong tinatayo-tayo mo dyan? Linisin mo to! sinigawan niyo po ba siya? Moy, bakit ko naman siya sisigawan, ha? May sumpong siya minsan pero kapag sinigawan niyo siya, lalo siyang hindi titigil. Ay, hindi ko siya sinisigawan. May gana lang siya nagwala. Ay, nakakatakot pala yung kapatid mo na yan. Mabuti pa, ha? Ilak mo ang pinto ng bodega kapag aalis ka. Oh. Para hindi nakakalabas yan. Pero, Hindi ko na nga siya pinapupunta rito. Tapos, pumasok pa rito kanina para lang magwala. pasensya na po, Auntie. Kakausapin ko na lang siya. Lilinisin ko na lang po muna itong kalat niya. Bilisan mo. Kaya pag-isipan mo yung suhestyon ko sa iyo, Jan. Baka mamaya niya ng auntie mo pa saktan niya. Madamay pa anak namin. Nako, ibang usapan na yan. Kapag ginawa niya uli yan, ha? Pasensyahan tayo dyan. Dahil palalayasin ko kayo sa bahay na ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mara, bakit ginulo mong bahay ni na Auntie? Sinigawan ka ba niya? Ha, Mara? Ayaw niyang umimik. Nakaupo lang siya, nakatungo ang ulo. Uwi. Gusto ko uwi. Saan naman tayo uuwi? Ito na ang bahay natin. Uwi kay Mama. Uwi ako kay Papa. Mara, Ayaw Mara dito. Ayaw ni Mara dito. Mara. Gusto ko uwi. Gusto ko uwi. Ayoko rin dito. Pero wala tayong magagawa. Ito na ang bahay natin. Ito na ang buhay natin. Wala na tayong ibang uuwian. Alam mo ba kung magkano ang piyesang ito? Ha? Ang mahal-mahal nito, Jan. Sabi ko naman sa'yo, obserbahan mo mabuti ang ginagawa ko para hindi ka magkamali. Ilang buwan ka na rito sa shop, hindi ka pa rin natututo. Pasensya na po, Uncle. Parang palaging lumilipad yung utak mo eh. Yan ba may pinag-aralan? Ha? Buti ka nga nakatungtong ng koleyo. Ako, ni high school, hindi ko natapos. Pero nung kasing edad mo ko, hindi naman ako kasing bobo mo. Mulis ka nga dyan. Mulis ka sana pa ko. Sorry po ulit. Sorry. Daragdagan lang ang trabaho ko, imbis na gumaan. Bullshit!
Hirap na po ako. Tulungan niyo naman ako. Masakit ang katawan ko. Gusto ko nang makauwi. Gusto ko nang mahiga at matulog. Oh, bakit may mga tao sa gate ng bahay tapos may ambulansya? Hindi, si Mara. Oo. Okay na ako. Auntie. Okay na ako, salamat. Auntie, ano nangyari? Aray ko, bakit to? Muntik na ako makunan dahil sa kapatid mo. Oh, bakit po? Mara, magsabi ka. Anong ginawa mo kay auntie? Sumagot ka. Anong ginawa mo? Bakit muntik na siyang makunan? Mara, saan ka pupunta? Kinakausap kita eh. Ayaw niyang magsalita. Hindi ko na muna siya pipilitin. Sana hindi pa ako maubusan ng pasensya. Napapagod na ako eh. Napapagod na ako kay Mara. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bibigyan ko kayo ng 1 linggo para makahanap ng malilipatan. Auntie, wag naman po. Wala kaming pupuntahan ni Mara. May ilang muna kayo dito. Kahit naman papano, may kinikita ka naman sa pagtulong sa uncle mo sa trabaho niya. O kasya na yon, para makahanap kayo ng mauupahan. Auntie, nakikiusap ako. Patawarin niyo na kapatid ko kung may naggawa man siya. Alam niyo namang may kapansanan siya, kaya siya ganun. Kaya nga eh. May kapansanan siya, kaya hindi pwedeng nandito yan. Kung hindi nga ako nakailag doon sa binato niyang bote, nako, baka tinman ako sa ulo. Jan. Binalaan na kita noon pa. Uncle, auntie, isa na lang. Isang pagkakataon na lang. Nakikiusap po ako sa inyo. Manganganak na nga ako sa susunod na buwan. Paano yung anak ko kung mapahamak? Dahil dyan sa kapatid mo, ha? Umalis na nga kayo dito sa bahay. Pero, auntie... Hindi kita aanisin sa trabaho mo sa shop. Pero, mas mainam na lumipat na kayo ng tirahan. ₱4,000 isang buwan. Saan ako kukuha ng ganyang pera buwan-buwan? Sige po, babalik na lang po ako kapag sigurado na akong kukunin tong kwarto nyo. Salamat po. Sige. Maghahanap pa ako ng ibang mga paupahang kwarto rito. Pero ang iniisip ko, kapag nasa trabaho ko, paano si Mara? Hindi ko siya pwedeng iwang mag-isa. Kakain na tayo. Halina kayo. Yay!
Ano ba ang ulam? O, ano pa? Di yung paborito niyong nilagang baka. Wow, sarap nito ah. Kumain na tayo pa. O tara na. Ay, Mara, anak. Dito ka sa tabi ko, ha? Ano yun? Ha? Parang may gumuho. Hindi! May malalakit ba to? Matatabunan tayo! Hindi. Panaginip. Panaginip lang pala. Iinom ako ng tubig. Miss na miss ko na kayo. Sinusubukan ko namang magpakatatag. Pero araw-araw, para akong pagong na hirap makausad. Tubig. Hindi ko nga alam kung nakakausad man lang ako dahil pakiramdam ko. Kahit inihakbang ko ang aking mga paa, hindi naman ako nakakaalis sa kinalalagyan ko. Sana sabay-sabay na lang tayong nawala. O kaya, sana ako na lang ang nawala. Ang hirap palang maiwan. Ang hirap palang mag-isa. Kuya, wait kita. Bakit hindi ka pa natutulog? Wait kita, kuya. Sige, matulog ka na. Kasi nandito na ako. May bigay ako sa'yo. Ang sabi ko, matulog ka na. May bibigay sa'yo si Mara. Mara, pagod ako eh. Pwede ba? Tapos, bakit ang kalat-kalat na naman dito? Pati yung mga gamit na inimpakit ko na, nakakalat na naman. Napapagod na ako sa'yo ah. Galit si kuya. Pagod na nga ako sa trabaho, tapos pagdating ko pa rito, dito sa lungga natin, ganito pang daratnan ko. Kuya! Tumigil ka. Tumigil ka! Huwag kang iiyak! Punong-puno na ako sa'yo. Wala ka namang naitutulong sa akin. Kundi dahil sa'yo, baka kahit papano mas magaan ang buhay. Pero dahil kasama kita, kaya lalo akong nahihirapan. Hirap na akong alagaan ka, pasanin at unawain. Ilang ulit ko nang sinabi sa sarili ko na sana hindi na lang ako naging kapatid mo. Kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo! Mapanindigan pa kaya ni Jan ang pagiging kapatid kay Mara? Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, ang inyong lingkod, at si Renato Phil Cruz sa papel na Jan. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Sanog, superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligdaang sundan at pakinggan ang mainit at madamdaming huling kabanata ng kasaysayang ito.
kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Hirap na akong alagaan ka, pasanay na tuunawain. Ilang ulit ko nang sinabi sa sarili ko na sana hindi na lang akong naging kapatid mo. Kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Umaga na pala. Nakatulog na ako rito sa duyan. Teka, si Mara. Wala rito sa bodega. Hindi ko namalayan kung anong oras siya nakatulog kagabi. Pero kagabi nakaupo lang siya, walang i-make. Saan kaya siya ngayon? Mabuti pa, magligpit na muna ako rito. Teka, ano to? May drawing na papel. Happy birthday, kuya. Ito ba yung sinasabi niyang ibibigay sa akin kagabi? Oo nga pala. Birthday ko pala kahapon. Nakalimutan ko na. Tapos ano to? Candy? Mara, kapatid ko.
Hahanapin ko siya. Ayusin mo paghuhugas ng pinggan at mga kutsara, ha? Kung ayaw mong tamaan ka na naman sa akin. Pagod na ako. Anong pagod? Oh, eto. Gamitin mo itong smart dishwashing. Ayusin mo, ha? Dahil sa susunod na araw, wala na kayo dito. Kaya lulubos-lubusin mo na yung pagsisilbi sa akin. Pagod na. Huwag kang tatayo. Hindi ka patapos sa paghuhugas. Aray ko! Sundin mong sinasabi ko. Kung ayaw mo lalong masaktan, gusto mo ba tuktukan kita ng kutsara sa ulo mo, ha? Ay! Diyan! Anong ginagawa mo rito? Kala ko nasa trabaho ka na. Sinasaktan mo kapatid ko. Ha? Anong sinasaktan? Dinig na dinig kita eh. Ay, hindi Hindi ko yan sinasaktan. Mara, tumayo ka dyan. Halika. Akala ko si Marang may atraso sa inyo. Yung pala kayong may ginagawang hindi maganda sa kapatid ko. Hoy! Diyan! Kapag wala pala ako rito, itong ginagawa niya sa kapatid ko. Inaalila mo. Uy. Tapos sasabihin mong ikaw ang namimiligo ng buhay dahil sa kapatid ko. Kapal naman ang mukha mo, auntie. Hindi ka na naawa sa kanya. May kapansanan na nga eh. Inaabuso mo pa. Hindi ko siya inaabuso! Wala kang puso! Wala kang utang na loob! Pagkatapos ko kayong pakainin, sasagutin mo lang ako ng ganyan? Tama! Talagang aalis kami rito. At huwag kang mag-alala, auntie. Babayaran ko lahat ng pinakain mo sa amin. Pero ibalik mo muna ang pera namin. Ano? Yung pera namin ipinambili nyo ng sasakyan. Akala mo hindi ko alam? Ibalik mo ang perang yun kung ayaw mong ireklamo kita! Kuya? Alis? Oo, aalis na tayo rito. Eto, bitbitin mo itong bag mo. Ako na magdadala ng iba nating gamit. Uwi tayo? Hindi, pero aalis na tayo rito. Sama ako? Oo, kasama ka. Hindi naman kita pwedeng iwan dito eh. Hindi kita iiwan kahit kailan. Sama, Mara? Bakit iyak ka, kuya? Kapatid ko, patawarin mo ako. Patawarin mo si kuya. Patawarin mo ako sa lahat ng mga sinabi ko sa iyo kagabi. Binabawi kong lahat ng yun. Kuya. Patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkukulang ko. Kung hindi ko natupad ang pangako ko kay Mama, na hindi kita pababayaan. Sorry, Mara. Huwag na iyak, kuya. Mara. Love ka ni Mara. Love si kuya ni Mara. Love din kita. Sorry, hindi na mauulit. Hindi na uli kita pababayaan. Hindi na kita ituturing na pabigat sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kasalanan mo ito. Bakit ako? Sino?
Ako? Dapat nung pa natin sila pinaalis dito. Ikaw ang tiyahin ng mga yun. Dapat ikaw ang nagdesisyon. Ay, shit! Saan tayo na kukuha ng pera? Ganong kalaki. Kumalma ka lang. Ay, paano akong kakalma? Tinakot pa ako ng dyan na yon. Oh, may mga pasa pa naman sa braso si Mara nung minsang napagbuhatan ko ng kamay. Paano kung gamitin niya yung ebidensya? Masyado ka mag-isip. Wala namang muwang ang dyan na yun. Ay, huwag kang pakasiguro, ha? Ang mabuti pa... aray. Teka, bakit? Ang tiyang ko humihilab. Mangangana ka na? Ayan, aray, Adonis. Mangangana ka na yata. Sandali, kukunin ko na yung sasakyan. Ihanda ko. Dadaling kita sa ospital. Ay, aray ko! Humihilab, dali! Yung susi, nasa ba? Teka. Tinamaan ng lintik! Ba't ang dalawang gulong sa unahan? Si Janjan. Tiyak ko si Janjan ang gumawa nito. Kuya? Bus? Oo, sasakay tayo ng bus pa uwi. Uwi tayo? Kay Papa? At saka kay Mama? Oo. Yay! Tara na. Makikita ko na si Mama at si Papa. Hindi pa. Pero doon na ulit tayo sa lugar natin. Asan Mama? Asan si Papa? Sabi ko naman sa'yo, di ba? May pinuntahan sila. Malayo. Layo? Oo, kaya matagal pa natin sila makikita uli, ha? Ay, Bakit? Ayaw mo ba akong kasama? gusto ko ikaw, Kuya. O tara, sumakay na tayo sa bus. Yan, ayos na. Yay! May bahay na! Maliit lang yan. Pero kasya na tayo dyan. Mabuti na lang, tinulungan tayo ng kapitbahay natin kanina. Siguro pala dapat, hindi na lang tayo umalis nun. Dito, kahit hindi natin sila kadugo, itinuturing nila tayong kapamilya. Oh, yan. May bahay na tayo! Oo, yan na. Pumasok na tayo sa bahay natin. Oo, Kuya! Kahit papano, mas maginawa ng pakiramdam ko na narito kami ni Mara. Para akong napunutan ng tinik. Sorry, Ma. Hindi ko na nabawi yung pera kina Auntie Inday. Pinaghirapan niyo yun at inipon para sa amin. Pero okay na rin yun. Mas mainam na naririto kami dito sa lugar kung saan magkasama kayo ni Papa na nangarap para sa amin ni Mara. Siguro matatagalan pa, pero susubukan naming matupad ang mga pangarap nyo para sa amin. Kahit kaming dalawa na lang ang magkasama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mara, nandito si Kuya. May dala akong paborito mong burger. Mara? Nasaan na kaya siya? Mara? Kuya? Oh, nasan ka? Oh, bakit nandiyan ka sa sahig? Ano nangyari sa'yo? Hirap ako. Huminga. Ha? Bakit? Kuya. Hala, ang init mo. Inaapoy ka ng lagnat.
Halika. Kakarigahin kita. Pupunta tayo sa ospital. O ayan, magaling ka na ha. Baka mamaya maligo ka na naman sa ulan. Kaya ka nagkakasakit eh. Masaya maligo sa ulan. Oo, alam ko yun. Pero hindi masaya kapag nagkasakit ka. Tumatawa ka pa dyan. O, magbihis ka. May pupuntahan tayo. Saan punta? Basta, sige na, magbihis ka na. Marunong ka na naman eh. Sige, kuya. Sa susunod na linggo, birthday na niya. Kahit papano, nairataos namin ang pang-araw-araw na buhay. Ako nga, lahat ginagawa ko. Kung ano-ano nang pinapasukan kong trabaho. Trabaho sa araw, tapos naghahanap pa ako ng sideline kapag gabi. Mabuti na lang, meron ako na pag-iiwanan kay Mara na mabait kong kapitbahay. Kaya nakakaipon ako kahit papano. Kapag medyo malaki ng ipon ko, mag-aaral uli kami. Dahan-dahan lang tayo, Mara. Ang mahalaga, magkasama tayo. Kuya, laro ako. O, sige na. Dito lang ako mauupo. Laro ako. Ma, pa, pasensya na kayo ha. Hindi ko masabi kay Mara na dito kayo nakalibing. Hindi ko kasi alam ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang patay na kayo eh. Butterfly! Aha, asan? Ito sa damit. Damit ni Mara. Oo nga no, ang ganda oh. Butterfly, anong name mo? Mara, ikaw na lang ang magbigay ng pangalan sa kanya. Lorena. Ha? Pareho kay Mama. Lorena. Mara? Isa pa, Butterfly. Wala na, isa lang yan. Gusto ko isa pa. Bakit? Papangalanan mo ng pangalan ni Papa? Sabi ko na eh. Ayun! Teka. Ako na, huhulihin ko. Tiyak, matutuwa siya nito kapag sinabi kong babalik na siya sa school. 3 taon ko rin itong pinagkupunan mula sa iba't ibang uri ng trabahong pinasok ko. Kahit saka na lang muna ako, siya na munang uunahin kong papag-aralin. Mara! Uy! Tulog na ka agad? Mara, bakit hindi siya gumagalaw? Mara? Hindi na siya humihinga. Mara, kapatid ko. Mara! Ngayon, magkakasama na kayo. Ma, Pa,
Mara, iniwan niyo na akong lahat. Mara, mamimiss ka ni Kuya. Mamimiss kita ng sobra-sobra. Pero noon pa, alam ko na darating ang pagkakataong ito na iiwan mo ko. Mula nang mawala sina Mama at Papa, ikaw nang nakasama ko. Ikaw lang ang kasama ko, pati sa pinakamahirap na bahagi ng buhay nating dalawa. Marami pa sana akong gustong gawin kasama ka, pero wala akong magagawa. Kahit hindi mo na naririnig ito, salamat. Kahit hindi ako perpektong kuya, ni minsan hindi ko naramdaman na wala akong halaga sa mundo dahil sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko sa buhay. Salamat, kapatid ko. Ikaw ang dahilan kung bakit sa kabila ng pangungulila at hirap na pinagdaraanan ko, umaasa pa rin ako na may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinadugdan at kinapudutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang kinamumuhian kung nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at si Phil Cruz sa papel na Janjan. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labalon at sa direksyon ni Bobby Cruz.